YouTube, may makikita kayong mga documentary or mga videos tungkol dito. Mga taong may bahay malapit sa mga malalaking AI data centers at talagang naiistorbo sila ng walang tigil na ugong at ingay ng malalaking computers doon. Alam niyo yung tunog ng aircon sa likod ng mga mall? Yung parang tuloy-tuloy na ugong. Ganyan din yung tunog ng mga malalaking AI data centers. Pero isipin mo, hindi lang isa or 10, kundi parang 1,000 aircon na sabay-sabay, hindi tumitigil. Kaya pag na-tiyempo na nakatira ka malapit sa isang AI data center, limbawa mga 400 meters ang layo, isipin mo na parang may malaking planta or malaking generator sa kabilang dulo ng subdivision nyo. Maririnig mo pa rin yung parang ugong, hindi sobrang lakas pero ramdam mong merong makina na gumagana palagi kahit nakasara yung bintana mo. At bukod sa ingay, problema din yung konsumo sa kuryente ng mga AI data center. Ang isang malaking data center ay gumagamit ng kuryente na katumbas ng isang maliit na city, kagaya ng San Pablo sa Laguna or Naga City sa Bicol. Kaya yung ibang mga lugar at mga bansa na may mga nakatayong AI data center, nagiging issue yung kakulangan ng elektrisidad or power shortage at pagtaas ng presyo ng kuryente sa city kung nasaan yung AI data center. Problema din pala yung konsumo ng tubig at nagulat ako dito, hindi ko alam na may ganito pala. Yung mga malalaking computer pala na yan sa mga AI data center, malaki din ang gastos sa tubig. Milyon na litro ng tubig araw-araw para hindi mag-init yung mga servers. Halimbawa, yung data center ng Google, nag-report sila na kumonsumo ng 1.5 billion gallons ng tubig sa isang taon para pampalamig. Ang nagiging reklamo ng mga ibang residente na malapit sa mga data center is minsan nauuna pa daw yung mga server bigyan ng tubig kaysa dun sa mga tao. Lalo na yung mga lugar na kailangan ng maraming tubig kagaya ng mga sakahan, yung mga taniman, yung mga farmlands na tinatawag. Next na problema ng mga data center na to is yung init na binubuga ng mga makina. Sipin mo yung binubugang init ng aircon natin tsaka ng mga kapitbahay natin. Ngayon, imaginein mo libu-libong aircon sabay-sabay tumatakbo ng walang tigil. Yung init na nilalabas ng AI data centers talagang matindi pala. Dagdag na problema pa yung lupa na ginagamit ng malalaking pasilidad na to. Kadalasan 10 hanggat 100 ektarya. Parang nagtayo ka ng bagong mall or pabrika. Pero kung yung mall pwede mong tambayan, eto hindi. Para sa computer lang yung mga lupa na yan. So natural lang na magmamahal yung mga lupa sa isang lugar na inookupa ng malalaking AI data center. Pero dito sa atin sa Pilipinas, siguro ang kagandahan is hindi pa naman natin problema yung mga binanggit ko na yan. Dahil hindi pa naman ganun kalaki yung AI